Sumainyo ang Panginoon. Doon na pong unang araw, ang ating pagkikilay ay tungkol sa patotoo. No? Yung patotoo ni Juan Bautista sa kanyang mga ipinahayag. Ang patotoo ni Jesus bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakita sa kanyang mga gawa. Kahapon ay pinagnilayan natin yung lahi ni Jesus na galing kay Abraham at kay Haring David. Ngayon ay nakita natin yung bahagi na kung saan ay pinamanig rito na alin yung kaganapan na magmumula ang hinihintay na Mesiyas mula sa Haring David. Katulad na po na ipinamanig natin kahapon, yun ay sa pamagitan ng lahi ni San Jose sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kung babalagtasin natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, ay mula din naman sa lahi ni Maria. So, pareho, lahi ni Maria at lahi ni Jose ay galing kay Haring David. Pero anong nais bigyan ng pansin? No? Yung pagkilos ng Diyos ay isang pagkilos ng Diyos tulad na binanggit natin ng nakaraang kahapon na ito ay sa pamagitan ng pagtugon ng tao. No? At nino ng mahal na Birhen Maria, no? At ni San Jose. Hindi pwedeng ang mahal na Birhen Maria lamang. Bagaman napakahalaga ng pagkilos natin na binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mahal na Birhen Maria bilang siyang nagdala kay Jesus. Kaya meron tayong pangalan sa kanya. No? Yung mahal na Birhen ng Turupa, yung mahal na Birhen ng Natividad, yung sabihin, pinanganak. Ang mahal na Birhen na Immaculada Concepcion, ang pinaglihing walang bayi ng kasalanan, ang ipinaglihing ang mahal na Birhen ng Dilao, bukas sa ikapistahan ng mahal na Birhen ng Dilao. Ano yun? Yung mahal na Birhen Maria na nagdadalang tao. No? Sabi nga natin sa kapistahan, ang gagawin natin bukas sa karangalan ng mahal na Birhen ng Dilao ay bahagi ng pagkilos ng alin ay isinilang ang Mesiyas. Pero hindi lang yung pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang sa pagtugon ng mahal na Birhen Maria. No? Baka nakakalimutan namin na alin. Ito rin ikaakibat ng pagtugon ni San Jose. No? Bahagi yun. Napakahalaga yung pagtugon ni San Jose. Lalo-lalo na si Pope Francis, binigyan niya ito ng diin. No? Kaya kung inyong mapapansin na nakalipas noong 2022 no, ay nagkaroon ng tinatawag natin Jubilee Year ni Saint Joseph. No? So bahagi ng kanyang paanyaya natin yung katulad ng pinamanhid sa Ebanghelyo, pinakasalan niya si Maria. Pagkagising na bilang pagtugon sa panawagan ng anghel. Ano ba yung pwede mangyari kung hindi pinakasalan ni Jose, si Maria? Yung kanyang unang solusyon ay kanyang hiwalayan ng dilig. Sabihin, abandonment. I-abandon niya si Maria, no? Para sabihin na siya may kasalanan. Kasi siya sa isang tao maluwid. Alam niya hindi kanya nung dinadala ni Maria. So instead na bakit nilang kanyang sagot? Kasi kung hindi niya iiwanan yun, eh, kapag tinanong siya, napakaipit mo naman ang batas ng mga Hudyo. 2,000 years ago, no? Kapag ng panahon na yun, kapag nakitaan ka na ikaw ay nagdadalang tao at hindi yung asawa mo ang
ang may anak nito, ikaw ay tuturin na alin, ikaw ay nakikiapi. At ang pakikiapi sa batas ng Hudyo ay mayroong kaparusahan ng alin, kamatayan. Kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Babatuin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. So, hindi ka lang ikaw ang mamamatay, pati yung dinadala mo, mamamatay. So, bahagi mo yun. Pero sabi nga natin, may ibang plano ang Diyos. Kaya, napakahalaga yung pagtugon ni San Jose. Kasi ang halaga ng pagtugon ni Maria. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kasi sa pagkilos natin sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos upang higit na makita yung pagliligtas na kapanganakan ng pagliligtas sa atin ay sa pamagitan ng loob ng pamilya. Kaya nga ipagdiriwang din natin sa linggo pagkatapos ng Kapaskuhan, yung kapistahan ng banal ng pamilya. Pero yun na nga yung makita ko natin, no? Yung pagtugon ni San Jose ay katulad din ng pagtugon ng mahal na Birhen Maria. Parehong mahalaga sa pagkilos upang makita natin ang pagtiligtas ng Diyos. Kaya din mahalaga rin makita natin yung hindi lang yung mother figure, no? Very strong na sa atin, bilang mga Pilipino, yung mother figure. Pero wag natin kalimutan natin, napakahalaga rin yung father figure. Ginampanan ni San Jose, no? Ginampanan ni San Jose. Kahit hindi siya ang tatay ni Jesus. Siya lamang yung tawagin natin ay amahin ni Jesus. So bahagi yung ngayong panahon na ito, ang ating lipunan ay hindi na kasintindi 2,000 years ago. No? Pero makita ko natin, yung makita natin pareho, yung father figure at saka yung mother figure. Yung pangangalaga ng ina at ang pangangalaga ng ama. So kung wala man, kung minsan makita natin, there is an absence ng isa, or maaari ng dalawa. Lalong-lalo na kapag ang pareho ay nakita ho natin, yung mga nag-a-abroad. Minsan yung mga bata na iniiwanan sa kanilang murang edad. Wala yung tatay, wala yung nanay. Ay dapat may makita pa rin ang father at saka mother figure. Maaaring sa kanilang mga tito at mga tita, sa mga lolo at sa mga lola. Dapat yun ay, kung tawagin natin, sabi na natin, ay sinasalo. Hindi lamang sapagkat si San Jose ay nagkasalo, pero kinakailangan na punuan yung bagay na yon na bahagi ng paglago ng isang tunay na tao at bilang iniligtas ng Diyos. Pinapaalala sa atin na ang kaligtasan natin sa daigdig na ito ay hindi lamang sa pamagitan, kasi nasabi nga natin, lahi. Nais ng Diyos na iligtas tayo sa ating mula yung hindi lamang ang individual na katatayuan, ngunit ang saling-saling lahi. At kapag natin kalimutan, dalawa ang pinagsamayan natin, mother side at father side. Kaya kinakailangan pangalagaan pareho. Mabunuan kung mayroon mang pagkukulang. At kinakailangan natin higit na tugunan sa biyaya na ito. So bakit? Kasi doon nagsisimula yung problema ng mga tao mula sa kanilang kabataan. Kapag sinabi natin either na kulang o sobra. Hindi lang kulang, hindi ba yung sobra-sobra. Kasi bakit?
Kung minsan ay alin, yung mother lamang, no? Wala yung father. So, kinakailangan ay balance na makita natin. Ganyan naman yung hamon na makipagkakaman. At may pinaalagaan sa atin ang biyaya ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya nga po, sa paanyaya na pinahayag sa atin ng buong may kapal, ay hindi na ulugan na baka mamaya ang nabibigyan lang natin ng pansin na ilin, yung mother side. Hindi kaya nakalimutan natin yung alin, yung pagkilos ng mga ina at nakakita lang natin yung mga ama. Talikay na kailangan pareho. No? Kasi yan natin makikita yung higit ng pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Kaya, ikalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Sabagat yung problema na hinaharap ng lipunang ginagalawa natin, socially, maging religiously, ay gawa ng maaring kakulangan o kasobrahan na nabanggit na pagkilos natin sa daigdig na ito. Huwag natin kalimutan, kung napakahalaga yung ginampanan ng mahal na Virgin Maria, ganon din kahalaga ang ginampanan ni San Jose sa pangangalaga sa ating mananakop na nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya nga, bahagi rin nun ang ibinulog natin ng nakaraang kahapon natin. Ipanalangin natin. Ipanalangin natin yung ating mga ninuno. No? Ipanalangin natin yung ating mga pinanggalingan. At nawa ay mapangalagaan natin. Kung sa tingin natin mayroong kulang, no? Ay mapunuan natin. Alin man yung kulang. Kasi hindi naman lahat tayo perfecto. No? Pero yun ang hamon na pinapamanin ng buong may kapal. No? Ano yung pagkilos? Si Maria at si San Jose ay anong ginawa? Katulad na ito, sinunod niya ang utos ng angel. Bakit? Yun kasi yung kalooban ng Diyos. No? Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya tingnan natin yung ating mga bawat pamilyang kinabibilangan. No? Makita ko natin. At nawa, no? Tingnan natin na unang at napakalagang hakbang ay sa pagkakaguyod ng pangangalaga ng mga ina at mga ama. At kung sakaling may mayroong kakulangan, no, katulad ng San Jose, no, ay magawa natin ng